Wala pa naman daw dapat kasuhan sa mga nagsusulong ng zero remittance sa hanay ng mga OFWs, pero nagbabala ang Malacanang sa mga pasimuno niyan. Sabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, baka raw sa mga OFW magkaroon ng epekto ang zero remittance. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nasaan po itong salitang mahinahon noong dinala ninyo, pwersahan ninyong dinala si Pangulong Duterte palabas ng Pilipinas, papunta ng Daheg? Tuloy ang Zero Remittance Week ng mga OFW sa kabila ng panawagan ng Malacanang na maging mahinahon. Hindi raw kasi matanggap ng mga OFW na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte papunta sa International Criminal Court. Tadtarin nila ng kaso lahat ng mga AJK victims. Sige, sampan niyan. Dalhin nyo lang sa Pilipinas. Tadtarin nyo ng kaso. Yun lang naman ang panawagan namin eh. Giit naman ng Malacanang, hindi kalaban ng gobyerno. Nagbabala rin itong maaari raw makaapekto sa ekonomiya ang zero remittance. Sa kabila nito, hindi pipigilan ng gobyerno ang mga OFW na gustong sumali. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Hindi pa naman nakikita ng Malacanang na kailangan ng legal na aksyon para sa mga pasimuno ng zero remittance. Sa ngayon po, of course, kapag ka po ito'y nag-uudyok, meron po tayong sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Ito po ay gustong sirain ang pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayong nakikita na ating sasampahan ng kaso. Nagpaalala naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga pasimuno ng zero remittance na isipin ang posibleng maging masamang epekto nito sa mga OFW. Inilatag niya ang mga benepisyo ng mga OFW gaya ng pagiging tax-free, hindi pagbabayad ng travel taxes at hindi pagpa-file ng income tax return. Kaya kailangan daw pag-aralan ng mga OFW ang abiso sa kanila. Ang grupong Migrante International hindi sang-ayon sa zero remittance. Parang insulto po yan sa mga namatay noong kapanahonan niya. Sana yung gagawin natin ay para din sa kapakanan ng karamihan ng mga or sa lahat ng mga OFW. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.